magandang umaga po sa inyo. Umaga rin. Meron lang po kaming interview. Mga konting katanungan lang po. Okay lang. Yan, ilang taon na po kayong kasal ni Lola Gloria? Bali, 1964 kaming kinasal eh. 19. March 28 yata yun. Ay, naalala niyo. Ilang taon na po kayong kasal? Bali ko na. Nagit ng 50. Kasi si Ate Marlene 45 na ba? 50 nung Eh, may... 50 na po yan. Ay, oo. Papa. Bali ko na rin kami, mga 52 siguro. Kasi 64 eh. 64 Bilahin kami mo kinasal. hanggang 64. Opo, matagal na din po Oo. pala. Paano po kayo nagkakilala? Ang Lola Gloria, dati nagtatrabaho sa Juan, sa uncle niyang may restaurant sa Little Quiapo. tabi ng UE, yung Little Quiapo Restaurant, Opo. UST. Naka-assign siya sa UST. Opo. Kasi marami yung Little Quiapo eh. Opo. Doon siya naka-assign, doon kami nagkakilala. Kasi ako, nagtatrabaho naman ako bilang barbero sa eskolta. Dahil dinala ako ng Lolo Murne, Lolo Lagin. Ginawa akong kahero. Kaya natuto ako magbarbero. Nag-sacrifice na ako mag-aaral ng barbero dahil ngayon hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Yun, sa awa ng Diyos, nagkaanak kami ni Lola Gloria ng 6, isang lalaki, 5 babae. Nakapag-aaral naman kahit pa paano. Mabuti nga po. Gano'n. Ano po yung pinaka nagustuhan niyo sa isa't isa? Kayo muna po. Ano po yung nagustuhan niyo kay Lola Gloria? Unang-una, maganda, siyempre. Maganda, mabait. Yun ang number 1 dyan. Opo, yun po talaga. Yung mabait, pwedeng maging talaga, housewife talaga. Opo. Ganon. Yun ang hinahanap natin Opo. sa bawat kwan. Si Lola Gloria po, ano po nagustuhan niyo kay Lolo Anyo? Yung pinaka po talaga na... Sa tingin ko nun mabait. sa tingin niyo? Oo. Nung nagtana na kami, Ano po? pagdating namin dito, gusto ko nang umuwi-uli. Hindi ko alam kung saan yung daan. Kasi bukid na bukid noon dito, walang karsada. Wala akong marinig dito kung hindi ito. Walang karsada noon nung mag-asawa kami. Sabi ko, saan kaya ako yung daan dito? Hindi na po kayo makakawin. Hindi na makauwi. Saka pogi po siguro po, no? Pogi. Mas ano po yung pinakamabigat na pagsubok na hinarap niyo po? Na mag-asawa na po kayo? Yung pinakamahirap po talaga na problema. Ang pinakamahirap lang namin naranasan, siyempre nung hindi pa ako nag-abroad, marami sila nag-aaral yan. Oo nga po, marami. Bilang sa sa pag-aaral, financial. More on Yun lang ang naging mabigat namin problema. Kasi 6 sila eh. Biro Nagkasabay-sabay na. mag-aaral sa Maynila. Si Kuya Joseph Dito. ang sa akin. At saka nung maliit si Kuya Joseph sa akin Sa akin. siya. Bata siya, Tito Joseph. Then, Yung sa awa ng Diyos, yun lang ang naging problema namin. wala naman pong mabigat na Wala na. ibang problema. Hindi naman kami nagsusuntukan. Hindi pa naman. Hindi rin siya magbabay. Kaya Yan, tapos, naniniwala po ba kayo na may forever? Oo. Na kahit po sa kabilang buhay po natin, naniniwala po ba kayo na meron pong forever? Sa naririnig namin sa mga matatandang, mga nasa unang matatanda, Opo. meron daw gano'n. Siyempre, hindi natin masusigurado. Gano'n ang mga sabi-sabi nila. Yun lang dito tayo magkakasundo sa itaas ng lupa. Malaking bagay na yun. Oo. And naniniwala po kayo may forever. Oo. Yeah. Si kayo po lalaglag. Naniniwala po ba? ganun din. Opo. Tapos ano po yung pwede niyong maipayo sa mga manais mag-asawa po? Kunwari po mga kabataan. Yung ano po yung gusto niyong ipayo? Natatayo ko yung sa magkasundo pag-aasawa kayo. Opo. At isa-isa. Kung galit yung isa, titigil yung isa. Ganun na. Kailangan kasi talagang paggaling mo bago kayo mag-asawa, yun talagang nagmamahalan kayo. Oo. Para tumagal yung pagsasama. Kailangan ng isa't isa sa inyo
nagkakaunawaan, halalaman ng background. Kayo po, ang tagal niyo na po, no? Oo. Kaya, Wala eh. tulog po talaga. Kumbaga sa kuwan, golden ko naman tao. Taong kami ng ano, Oo. kilala pa ako kami. Ano po yung message niyo po para po kay Lola Gloria? Ano po yung masasabi niyo sa kanya? Ang masasabi ko lang sa Lola Gloria, habaan niyang pagpupasensya at lagi siyang dadalangin sa Panginoon Diyos. Number one yun eh. Oo nga. Unang-una yun, yung huwag kami magkakasakit. Opo, yun Dahil po talaga. number one yan, hindi tayo magkakasakit. Yun ang Opo. hihingi natin sa Panginoon Diyos. Kasi mahirap yung sa panahon ngayon, may sakit ang tao. Opo, mahirap po talaga. Bawal magkasakit ngayon dahil mahal sa ospital eh. Mahal po mga gamot ngayon. Yun ang panalangin natin sa Panginoon Diyos. Opo. Kahit na wala tayong maraming pera, basta yung katawan natin, masigla niya. Huwag tayo magkakasakit. Yun ang number one. Eh, kay Lola Gloria po, ano po yung O, hindi. message niyo ngayon? Sa Diyos. Di baling wala na kaming pera, wala lang makakasama. Opo. Yun ang number Baling, one. opo. Saka magkakasama pa po. Oo. Sa hirap at ginhawa, ika nga. Opo. Ano po yung kadalasang dahilan ng failure ng isang marriage at saka po yung success nito? Madalas na nagiging cause ng failure ng marriage. Unang-una kapag yung level ng intelligence ng asawa ay hindi tugma. Pangalawa, yung kanilang opinion sa relihiyon hindi rin magkamukha. Madalas kasi pagka yung isang family nagsisimba, sabay-sabay na nagkarasal. Yun yung madalas na nag-focus ng success ng marriage. About failure po. Sa failure, yung level of intelligence, kung hindi sila magkatugma. Masarap kasi yung mag-asawa, yung nagkakaunawaan sila dun sa mga issues sa lipunan. Tsaka yung usapin ba na kapag bago ka matulog, pagka pinag-usapan niyo yung politika, tapos yung ibang mga bagay-bagay, pareho kayo na iniisip, nagkakasundo kayo. Mahalaga yun sa marriage. Yung communication nandun eh. Pero pagka magkaiba kayo ng level kasi ng intelligence, yung understanding nyo nga magkaiba. At madalas, yung isa mag-adjust. Pagka kasi dumating yung panahon na yung isa lagi na lang siya yung umuunawa. Later on, mag-give up siya dun sa marriage na pagsasawaan niya yung laging siya yung nag-give up. Kailangan kasi, di ba, yung share kayo ng yung pagkukulang niyo sa pag-isa't isa, pupunan ng bawat isa. Na forever sa paniniwala ng mga kabataan po ngayon at sa mga kabataan noon. Nung araw kasi pagka sinabing forever, yung pagsasama wagas, or ibig sabihin, tumatanda kayo na pareho kayo magkasama. Ngayon kasi pagka sinabing forever, ganun din naman yung forever. Hindi sa akin na hindi nagbabago yung term na forever. Sa tingin niyo po ba may changes po sa pananaw ng mga bata ngayon? Sa akin, malaki yung changes dahil yung mga bata ngayon, mas matatalino na sila. Alam nila yung dapat gawin kung paano magiging successful yung marriage. Nung araw kasi basta kung ginusto ng magulang, yung bata, pumapayag na sila. Kasi tsaka nung araw, di ba, pagka mahalaga yung dignity, pag nabuntis ka na nung lalaki, di ba, obligado, pakasalan mo nagpakasal na kayo. Ngayon, hindi na ganun ng mga kabataan. Iniisip ng mga kabataan na ang pagbubuntis ay pagkakamali lang. Kung hindi talaga kayo magkakasama ng maganda, mabuti pa, di ba? Walang kasalang magaganap dahil napupuin ako. Ngayon talaga yung mga kabataan, hinahanap na nila kung ano yung kung saan sila sasaya, kung saan sila magsasama ng matagal. Hindi na dahilan ngayon yung bata
para magkaroon ng finding. Ang inaalala ngayon, kung ano yung kung saan siya naliligaya, nakasama yung kanyang partner o yung kanyang asawa. Thank you po, ma'am. Po kayong kasal. Ay, 56 na. Forever na. 56. Paano niyo po nakilala si Lola? Punta na eh. Kaya nakakilala ko. Taga-bayan niya, hindi ako taga rito. Siya nagpupunta. Ah, si Lola po ang naligaw sa inyo? Oo, manligaw. Hindi po ba kayo yung naligaw, pero kayo po yung pumupunta sa Ako, taga-baliwag ako, Ngayon, may kapatid akong nag-asawa, pinsang buo niya. Yung nanay nito. Ngayon, nung ako yung dalaga, mga 16, nagpupunta ako ngayon doon sa kanila. Nag-parit-parito ko ron, parit-parito ko. Nandun ko magtanim. Yun, yung naligawan naman ko ng iba muna. Bago siya kauli-hulihan. Opo. Panlimas niya eh. Ah, nakapila po pala. No? Huli-hulihan siya. Pwede yung iba, nag-asawa na, namatay naman agad yung iba. Hindi na kasali niya. Hindi, ay nag-interview Interview. Kasali. Ganon. Tapos po, Doon, na yung... Ikaw, interview, hindi na eh. bida nga yun eh. sige lang po. kasali yun. Opo, kasama po yun. Kasama doon yun Oh, sige po, nung dumating po dito si Lola, sino po ang unang nagkagusto? Si kayo po o si Lola? Ako rin lang. Kayo po ang unang nagkagusto. Naniniwala po ba kayo sa love at first sight? Yung unang tingin pa lang po, nagustuhan niya na. Matagal lang nakikita siya, kaya ako na nakita. Ah, paano po niyo niligawan si Lola? Sabi, una nakikipagkaibigan, ganun. Opo. Malahon naligawan na. Kaya nagsabi ako sa kanyang kapatid, naliligaw ako na siya. Pinayagan naman ako, kaya kami nagligawan. Anong taon po kayo kinasal? Kahit sa 59. 1959. Ng anong buwan po? November 26. November 26, 1959. Ibig sabihin po, ano po yung mga napagdaanan nyo nung bagong kasal pa po kayo? Ano po yung mga napagdaanan nyo nung bagong kasal po kayo, saka po nung mga nagpapalaki na kayo ng anak? Ano na, kami kami nahirap na. Hindi na pagkakalaki sa mga anak. Nanguhuli siya ng isa. Ako naman nagtitingla. Wala naman kami kabuhayan. Yun. Kaya pagsisikap lang namin na palaki. Tapos nag-aalaga kami ng mga baboy. Opo. Yun ang pinagpapagawa namin ng bahay. Tiktuan po ba kayo, Lolo? Talagang si Lola lang yung minahal nyo? Si Lola lang po ba yung minahal nyo simula nung nagpakasal kayo? Hindi. Siya lang ang huli. Siya po ang huli, pero hindi na po kayo Kaya lang, siya kanya lang na ang lahat. Sa mga sabi, stick to one yan. Di po ba kayo ng babae, Lolo? Di po kayo ng babae? Hindi. Hindi naman. Nakakasigurado po ba kayo, Lola, na hindi po ng babae si Ako Lolo? hindi. Napatay siya sa akin. Ay, yun naman po pala, no? Kayo po, naniniwala po ba kayong may forever? Siyempre, mag-asawa, may forever na may. Ano po ba ibig sabihin ng forever para sa inyo? Pwede, pagmamahal, pagtutulingan, talagang mag-asawa. Malating pagmamahalan, nasa rin. Magmamahal sa anak. Hanggang sa mamatay ka mo. Hanggang sa uling sandali. Dahil yun na sinumpaan mo sa altar. Mahirap ang ginhawa, magkasama kayo. Ano po yung advice niyo sa mga taong gustong mag-asawa? Sa mga papasok pa po sa pagpapamilya? Ano po yung payo niyo sa mga gustong mag-asawa, saka po sa mga gustong pumasok sa pamilya? Ang pag-aasawa, hindi para ulang. Kailangan
Iniiyak muna kung pwede. Hindi. Ngayon, madali kasi mag-asawa ngayon kaysa nung araw. Nung araw, mapakahirap. Hindi uubra yung... Tatlong taon bago kami nagkasama. Hindi uubra yun na ano. Eh ngayon sa cellphone pa lang, nagkakayari na. Nung araw, hindi. Napapagod ka ng kapapalik gabi-gabi. Hindi ka makakain. Eh ngayon, kailangan sa mga kabataan, aanuhin muna. Yung kukunin muna kung talagang ay gusto. Ano. Ayun naman mga kabataan, huwag kayong sagot na sagot. Aanuhin naman ninyong mabuti. Kung talagang kayo mamahalin, o kayo ilalagay lang sa ano. Dapat eh, gano'n. Lolo, ano pong masasabi niyo kay Lola? Hanggang... Kailangan talaga titingnan muna kung bago magsama, titingnan muna kung pwede magsalan. Kung talagang minamahal ka. Nakasama ng bayan. Medyo may naisip. Ngayon po hindi na po kayo nakakakita, Lola. Oh. May nagbago po ba sa pagmamahal niyo kay Lolo? Abay, wala. Lalo pa nga ano, dahil inaakay niya ako ngayon eh. Noon hindi niya ako inaakay eh. Ngayon inaakay niya ako. Para pang mababago yun. Bali, malinaw pa po sa inyo yung mukha ni Lolo kahit po hindi niya na po siya nakikita. Hindi na. 4 na taon na. Hindi ko na siya nakikita pero yung mukha niya. Kayo po, Lolo. Pangit din. Ano pong pag-aalaga ang ginagawa niyo kay Lola? Kaya po kayo tumagal ng ganito. Pinapaliguan niya ako. Pinagano siya. Ginagayak niya pampaligo ko. Gano'n. Pagka umaga na. Ibihisan niya ako. Nasamahan sa pagdumi. Gano'n. Pag ako madudumi, akayin niya ako sa loob. Maiihi, akayin niya ako doon. Ano po ba yung pag-ibig para sa inyo? Hindi pag lang mahal yun. Mamahal niya yun. Pag-ibig na dapat. Mahal ako sa Sige po, huling tanong ko na po. Ano po ang message niyo kay Lola? Ano po ang message niyo para kay Lola? Ano po ang masasabi niyo sa kanya? Eh, sinasabihin ko sa kanya na hanggang sa huli sa ganyan, mamahal niya siya. Inaamin pangako. Pangako sa iPad. Kayo naman po, Lola, ano pong sasabihin niyo kay Lolo ngayon? Ano po ang mensahe niyo sa kanya? Abay, huwag siyang magbabago sa akin kahit na ako ay ganito. Dahil ako eh, dati bulag na ako, kailangan pagtagaan niya. Dahil yun na ano namin, pangako namin sa ano, sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Yung sa lahat ay magkasama, nagkatuwang. Sir, what is love? Love. Love for me is an action word. No? Love is, you must share your love. No? Hindi lang siya feeling, but it's a verb. Kailangan sinishare siya. Kasi pag ginawa mo lang siyang feeling, nasa sayo lang yon. So, you must share that love. Kaya, verb siya. Hindi siya noun, hindi siya feeling, hindi siya emotion. It's a verb for me. As a psychologist po, ano po yung pananaw nyo sa forever? Siguro bago ko explain yan, tingnan muna natin yung real-time definition ng forever. According to Oxford, no, forever is at all times. Yung second definition niya ng adverb, forever is continually, no, continuous. Therefore, yung forever, wala siyang end. Lagi siyang always, lagi siyang present. Kung titingnan man natin sa Bible, ang Greek term for forever ay yung eon. E-O-N. Yung eon, it means present. Ibig sabihin, walang end. Lagi siyang nasa present. Therefore, yung forever, hindi naman to yung totally na walang katapusan. But yung forever, according sa Bible, lagi siyang present.
continuous. Eh bakit naman po kaya maraming tao ang naniniwala at marami din naman pong tao ang hindi naniniwala sa forever? Kasi minsan kasi kaya hindi naniniwala yung tao sa forever, na-associate nila yung sa experiences nila. Pag bad yung experience nila, bad, walang forever. Pag good yung experience nila, may forever. So, sa akin, kung tatanungin nyo ako kung may forever o wala, hindi naman importante yun. Ang importante, mahalin mo siya ng sobra para hindi siya mawala. Sa'yo, kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok